Okay. Okay. Ah, sige. Pwede siguro. Okay. Amen. Mm-mm. O, bagong gupit. Bagong gupit tayo, Dok, ah. Oh, bawang gupit, Doc. Lumabas yung aking mga sikreto. Yung yung mga Direct mo sa puting kuti, buhok. Pag. Tetes. Ah, ano na. Abot na ako yung nakaabot at mayroong pinuntahan at more or less tayo ay okay, saglit lang ha. Tayo ay makasimula ng ating bagong klase. Okay. Mm-mm. Okay. Sige, Dok. Ito na po. Sige po. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Hello. Ah, ako'y nag-arrange pa ng aking ako'y may ginawang ito. Ako muna yung mag-share ng aking PowerPoint na aking screen. Okay. Oh, magulo. Okay. Magandang good evening everyone. It's nice to be back to our class here at Logos College of Missions and Biblical Studies. As I look into the participants for tonight, I am seeing about 14. 14 po ang siyang nandito ngayon sa ating platform, sa ating klase. Okay? -1 daw. Yeah, 14. So lahat tayo ay 14 na dito ngayon. Um ano lang ha, kakunting clarification lang. Itong ating uh, s- course ay Masters in Phytoscience. Ano po? Okay? Lahat ng nandito ngayon ay naka-enroll sa Masters in Phytoscience. Okay? Hello? Pwede kayong mag-react. So, is everyone present tonight has enrolled into the Masters in Phytoscience program? Opo, Dok. Opo. Okay, that's good. Kasi medyo ako'y nalilito ka konti, Doc Ray, dahil sa dami na ng ating mga chat group. Ako'y saan kaya dito? So ako'y nagko-confirm lang sa status ng ating klase. Okay. So hindi ko alam kung ito yung number. Mayroon pa tayong mga bagay siguro. Napakagandang ating program. Ang aking isang concern lang yung ah, ating learning, papaano natin ma-maximize na sa ating pag-aaral ay makuha natin, matutunan natin ang lahat ng ating mga pinag-uusapan po dito. Okay. By the way, bago tayo magsimula po ng ating klase ngayon, actually may bago tayong klase. I was informed by Doc Ray that this semester we have a new class. Yung ating dating klase, kumbagay, I'm looking um, into yung progression ng ating subject on nutrition science. Maya-maya atin itong titingnan po kung paano mangyayari po ito. But before we start, tayo muna ay mag-pray. Sige po, tayo manalangin mga kapatid.
Shall we bow our heads for the prayer? Loving Father, we humbly come before the presence tonight. We thank you for this wonderful opportunity that we can, that once again we can learn a course or something that will elevate who we are and what we can do for our families and for the communities that is under our influence through this education on Masters in Phytoscience, on health and how we can address diseases, problems in terms of health with regards to uh, natural methods. Father God, I pray for your guidance tonight as we conduct our class. Bless everybody who is present anywhere in the country. May it be, Father God, that we'll have good internet connection during this class tonight. And thank you for the assurance of your presence in our midst. Because all of this we ask in Jesus' name. Amen. Okay. Kakaunting introduction, overview mga kapatid sa ating klase na ito. Okay. So kakaunting overview sa ating klase mga kapatid. Yung ating previous na course, the title of the course is Nutrition Science. Am I coming clear? Maliwanag po bang aking boses? Narinig po? Maliwanag bang narinig ng lahat? Yes, Doc. Okay, maliwanag po. Thank you very much. Okay. So yung ating previous na class on nutrition, mga kapatid, the course title is Nutrition Science. Okay. Ating, kumbaga yung nutrition science, kung sa college na program po yon, or kung hindi kaya sa masteral na program, sa nutrition, ang nutrition science, ang equivalent po doon ay basic human nutrition or introduction to human nutrition. Okay. Now actually, itong course na to, kumbaga sa nutrition mga kapatid, maraming maraming baga po'y progression. Simula ito parang basic lang, then mayroon tayong advanced din, no? Sa masteral ng public health ng nutrition, mayroong basic human nutrition, mayroon tayong nutritional status assessment, kumbaga po yung specific na topic, yun ang siyang talagang pinag-uusapan. Okay? So, human nutrition, pagkatapos mayroong nutritional status assessment, kumbaga that's one of the tools, mga kapatid, in nutrition. How we can measure, no? Ma-assess natin, ating ma-evaluate kung ang ating pagkain ay tama o hindi. At ang isang tao naman, kung siya ay nutritionally, siya ay adequate, in terms ng kanyang weight, at saka ng kanyang body composition. So, doon sa ating unang pinag-uusapan, medyo I would like to admit that yung ibinigay ko sa inyo, yung ating pinag-aralan ay yun ay yun mga kapatid, kumbaga po it is basic pero direct to the point na magagamit natin at yun ang siyang resulta ng maraming mga research studies pagdating sa tinatawag natin mga kapatid na kumbagay result ng maraming mga problema kasi pagdating kasi sa research, ang una nating ina-address doon, what is the need, no? Ano ang siyang problema? Nalala ko noon si Dr. Salamante, yung dean ng public health sa IAS. When I first enrolled in his class, malimit na sinasabi niya sa amin, okay?
At ito'y babanggitin ko din sa inyo mga kabatid kasi marami tayong mahupulot dito at meron tayong makukuha dito sa ating pag-aaral dito sa nutrisyon at saka sa health. Ano po? Sabi ni Doc Salamante sa amin, yung ating pag-address ng anumang bagay, no? Pagdating maaari sigurong personal, individual, maaari sigurong family, ano ho, maaari sigurong community in terms of yung mga sakit at saka yung nutrition mga kapatid. Ang una dong ating hahanapin is what is the problem? Okay? What is the need? Ano ba ang ating nakikita dito, no? Ikalawa, what is the cause or what are the causes of the problem? So once na ating na-identify na yung problema, ating nakita na ito ang problema mga kapatid ko. So ibig sabihin dito, um, gagawa ka ng kabagay bilang mga chaplain, bilang mga health educator, ano po, mga health promoters. Ang ating layunin, ang ating role, walang iba kundi to elevate, no? Ating itataas ang antas ng kalagayan ng mga tao, ng pamilya at saka ng pamayanan. Kung ito man ay karamdaman ang pinag-uusapan, ano ang problema? What is the problem? What is the need ng isang community? Ano ang common na problema? Well, siguro pagka kayo ay bibigyan ko ng assignment at sa inyong mga barangay o sa inyong mga bayan, pupunta kayo doon sa health office. Kung sa barangay yon, yung barangay health office, ano po. Kung sa bayan naman yun mga kapatid, hindi yung ating municipal or city health office. Now, doon sa bulletin board, malimit, ano? Ito'y hindi malimit. Ito ang ating makikita. Doon sa bulletin board, kung gusto nating malaman kung ano ang problema ng ng ating bayan, anong problema ng ating barangay, anong problema ng ating simbahan, anong problema ng isang pamilya. Now, very common, baga po, ito ang siyang estado, no? Health status ng buong Pilipinas, ano po. Kaya sinabi ko buong Pilipinas, actually buong mundo, buong Pilipinas, at kung itong estado ng greater majority ng kabuuan, doon sa mga maliliit na mga component, mga kapatid, sa mga probinsya, sa mga syudad, sa mga bayan, sa mga barangay, ganon din ang picture na ating makikita. Walang pagbabago yan, ganon din ang picture. Kaya balik doon sa unang tanong, ano po, what is the problem? Ang pangkaraniwan ng mga problema sa mga barangay at maski sa bayan, doon sa bulletin board sa opisina, either barangay or sa bayan, nandoon kaagad ating makikita when you enter the office, ating makikita mga kapatid ko, yung 10 leading causes of death, ang 10 na nangungunang dahilan ng pagkamatay ng particular na lugar na ito. You can check it. Pwede nyo ma-check ito mga kapatid. Siguro bukas, pumunta kayo sa inyong municipal health office or barangay health office. Sigurado ako sa mga municipal at saka city health office, nandyan yan mga kapatid ko. Sa mga barangay, siguro pagka active at masigasig yung barangay health worker sa inyong barangay, edi nakalagay yan doon sa bulletin board. So, 10 leading causes of death, no? Bakit ang mga tao namatay sa inyong bayan? Okay. Pagkatapos nakalagay rin doon sa isa ding kartulina o ano man uh, ano ito, or any sheet of paper, no, nakalagay doon, after yung 10 leading causes of death, yung 10 leading causes of diseases. So ano ang mga sakit sa inyong lugar? Yan ikalawa, ano naman ang siyang mga dahilan? Bakit nahamatay ang mga tao sa inyong lugar? Yun ang siyang makikita. Kaya sabi ko po sa inyo kanina na ito ang larawan ng ating
ng ating mundo, ng ating bansa. Kasi, mga kapatid, ang nangunguna na mga sakit o nangungunang dahilan ng pagkamatay ng tao at saka nangungunang dahilan ng mga sakit ng mga tao, ng mga Pilipino, saan mang dako tayo ng Pilipinos ngayon, number one mga kapatid ko, parati yan ay cardiovascular diseases. It is either heart attack, di ba? Mga sakit sa puso, di ba? So, cardio, puso, vascular, yung mga ugat natin, kaya cardiovascular diseases. So, tatlong klaseng sakit yun. Mayroong hypertension, yung heart attack, at saka yung stroke. Yun ang siyang tatlo na napapaloob doon sa CVD o cardiovascular disease, mga kapatid. So, yun ang number one, no? Heart attack o stroke, mga kapatid. Then, it will be followed, no? It will be followed. Siguro sa ibang mga lugar, sabihin na po natin, hindi magkakasunod, no? Maaari sigurong number 3, number 4 yung iba, pero halos doon sa top 10, nandoon yung lahat. Okay? Yung binanggit ko na sa inyo, cardiovascular disease, kasama ang heart attack doon, kasama ang stroke doon, mga kapatid. Mayroong mga ibang mga pangalan o tawag doon na ating makikita, gaya ng ischemic heart disease, ganun din ang ibig sabihin doon. Sumunod doon yung cancer. Okay? So, tapos ng cancer, mga kapatid, yung diabetes. Tapos ng diabetes, mga kapatid ko, maring sumunod doon yung mga yung kidney failure, yung sakit sa bato, yung kidney diseases. Okay? Maaring sumunod doon yung COPD, chronic obstructive pulmonary disease, yung obesity. Ha? Mayroon akong quotes dito. Si Doktora na sa aking tabi. So, mga kapatid, yun ang siyang pangkaraniwan na mga problema. Now, sabi ng aking sa asawa ngayon, ako daw lumilis doon sa aking topic. But what I am wanting to tell you, mga kapatid ko, bakit nabanggit ko yan? Yung binanggit ni Dr. Salamante, what is the problem? What are the causes of the problem, mga kapatid ko? Kasi itong mga leading causes of death at saka leading causes of diseases ngayon sa ating bansa, sa ating mga bayan, sa ating mga syudad, sa buong mundo, actually, halos let's say, around mga 60 to 80% na mga sakit na ito, they are related to nutrition. Mayroong kinalaman sa ating pagkain. Kaya napakaganda itong ating pag-uusap, po. So, 'yon, no? So, 'yun na yung mga problema. What is the need? So, kahit saan man tayo pupunta, tayo'y maglilingkod, mga kapatid ko, bilang mga chaplain, bilang mga health educator, sa ating paglilingkod, ito parati ang ating makikita, no? Ito ang ating parating haharapin. Anong ating gagawin, no? Parang kumbaga po'y direktang tanong kagad yan. Ano ngayon ang ating gagawin? Right? So, uh, uh, maganda na dito sa ating pag-aaral, ating makikita din na ito yung ating pinag-aaralan, pinag-uusapan, papaano natin ito may apply sa ating mga paglilingkod, no? Sa ating mga paglilingkod, mga kapatid. Okay. So, balikan ko muna yung binanggit ni Dr. Salamante. What is the problem? What is the cause or what are the causes of the problem? Ano po? At doon naman sa cause ng problem, nabanggit ko na sa inyo, nutrition is one, no? Pero sa lifestyle approach, mga kapatid ko, nutrition is just one. Siguro later on, dito sa ating pag-aaral, then we can address some of the factors, yung mga risk factors ng mga problema ng ating lipunan ngayon. Okay? But nutrition is the greatest of them all. Ito ang siyang marami, kasi halos lahat ng mga sakit, mayroon itong
relationship doon sa ating pagkain. Okay? Then yung ikatlo, no, what is the problem, the cause of the problem. Okay? Now yung ikatlo mga kapatid, to address the problem, dali lang, no? Kabagay, ano ang problema, ano ang dahilan, di alisin mo yung dahilan. Okay? Yung cause ng problema. At pagka inalis mo na yung cause ng problema, mga kapatid ko, then wala ng problema. Okay? Pero, hindi totally na wala ng sakit ng ulo tayo. Kasi, mayroong epekto yung sakit, na iniwanan doon sa isang tao. Kaya nga yung ikaapat na tanong dito, okay? Ikaapat na tanong mga kapatid is to address or to treat the present condition. Okay? So again, what is the problem? What is the cause or what are the causes of the problem? Then you eliminate the cause mga kapatid and then you address or treat the present condition. So ito'y simple lang, no? Simple lang na mga hakbang kung papaano tayo makatulong sa mga tao sa kanilang mga problema, no? Sa mga community, sa mga pamilya na ating pinaglilingkuran. Right? So, doon sa ating unang course na 'yon, kumbaga po experiential, okay? Kundi kaya yung resulta ng ng mga pag-aaral, mayroong isang term doon na hindi ko mahagilap, um, kumbaga yung resulta ng pag-aaral ng mga tao kung ano talaga yung problema at papaano i-address yung mga problema na yon, yun ang ating pinag-aralan doon sa una natin na subject na course, yung nutrition science. Kaya nga we discuss about yung yung energy balance, one of the topics that we talk about, di ba? Pagkatapos mga kabadid ko, yung mga dietary guidelines, yung ating pinag-usapan doon, yung specific na mga topic on dietary fats. Kasi yun ang aking mentalidad, yun aking nagiging parang mindset doon sa ating unang course. But since ang ating pag-aaral po ay it is progressing mga kapatid ko, mabuti na lamang ating nabanggit yon. Then simula ngayon, kasi itong ating course ay bago, siguro yung sa inyo na nandoon, inyong napapansin when I finish yung unang mga 8 na mga topics, then we move on doon sa public health nutrition. From the individual level, pumunta tayo doon sa community, o yung pangmaramihan na, mga kapatid, public nutrition, public health nutrition, where hindi ko na natapos yun. Mayroong ilang mga siguro we were able to discuss only about 2 or 3 topics mga kapatid, and there were still some. But when this new course was given to me, ito na yung NSCI mga kapatid 800, Family Nutrition and Meal Management. Ang nakita ko po dito, mayroong ilang mga topics na ating nabanggit na, siguro pero ito'y ating titingnan mga kapatid ko na kumbaga po maghahanap tayo. Actually ngayon hindi ko pa na-organize ng lahat pa ito. Mayroong mga libro akong tiningnan na maaring ating magamit na reference material sa ating course na ito. Pupunta tayo sa internet, napakarami ding mga materials about family nutrition at saka meal management. But as of now, ang aking gustong approach dito sa ating course on family nutrition and meal management, kasi bali parang dalawa itong subject mga kapatid family nutrition and meal management. And we have until May dito sa ating pag-aaral. So bali siguro yung mga 9 to 12 sessions tayo siguro dito
Sa susunod na linggo, then bibigay ko na sa inyo yung ating syllabus dito mga kabadid, na akin ng lubos na matapos. But for now, bibigyan ko lang po kayo ng overview dito sa ating course na ito, where ang description ng ating subject on family nutrition and meal management ay ganito. Okay? So this advanced graduate level course delves into the comprehensive study of family nutrition and the effective management of meals within the context of diverse familial structures. Iba-iba kasi ang uh, pamilya natin, Mayroong mga maliliit, mayroong mga malalaki. Depende yan sa kultura, Iba-ibang lugar, iba-ibang kultura, iba-ibang family background din. And building on the foundational principles of nutrition science, mga kapatid ko, we will explore the intricacies of developing and implementing nutrition strategies tailored to the unique needs and dynamics of families. So, okay lang, no? Okay lang. Kasi yung ating unang mga pinag-usapan, more on individual topics yon about nutrition. Pagkatapos, pumunta tayo ngayon sa pang-community, pang-public health. Ngayon, itong ating course, mga kabadid, is focused on the family. Kabagay, ano ang pamilya? So, bilang kakaunting overview dito sa ating bagong course na ito, ang pamilya ay uh, hindi lang yun isang tao, no? Marami yang membro. Nandyan ang magulang, siguro adult na yan, Kung dito man yan sa Pilipinas, mayroon pa tayong extended family, So, mayroon sigurong, let's say, ang ibang mga pamilya, mayroong mga sanggol, mga infant, from birth to about a year old, mga kapatid. Pagkatapos yung mga toddlers, iba ang needs. Kumbaga po, ang bawat membro ng pamilya, iba-iba ang mga needs. So yung bata, iba ang kanyang nutritional needs din. Okay. Ang kanyang nutritional needs ay iba. Yun namang mga bata, mga toddlers, yung mga hindi pa nag-aaral, iba din yung kanilang mga needs hanggang sila ay nasa elementary years, mga kapatid. At pagka pumasok na yung puberty, kumbaga yung teenage, from around 13, 12, 13, yung mga transition age na yan, hanggang sa 19 years old, iba din yung mga nutritional needs ng mga bata. Ilang kailangan. Hindi ko alam kayong mga magulang, nakikita natin yan. Alala ko nung ako'y nasa elementary pa, talagang yung isang bowl ng kanin, kayang-kaya ko yang ubusin, Lakas kumain ng kanin kasi yun kailangan mo ng maraming energy. Kasi yung bata ay puro laro ng laro, takbo ng takbo. So kinakailangan niya ng maraming fuel. Ngayon, dapat maintindihan natin iyan dito sa ating pag-aaral o yung isang pamilya maunawaan na yung nutritional need ng isang bata ay iba din. Ngayon, pagka ah, kumbaga adult na, mga kapatid, early adulthood, from 20 hanggang sa siguro yung mga 30 o 35, yung mga needs kumbaga nandun din 'yon, hanggang sa yung elderlies, yung mga seniors. So, mayroon itong isang course pa nga ang tawag ito yung nutrition throughout life stages. So yung pagkain, yung mga pangangailangan na pagkain ng tao throughout all stages. Ibig sabihin, buhat sa pagkabata, from infancy, hanggang sa kagaya ng halimbawa yung infant. Natural, pagkapanganak yan hanggang about mga 6 na buwan, breast milk lang, talagang gatas lang talaga yan. Liquid lang yan, mga kapatid ko. Well, pwede namang at the age of 4 months,
pwede ka nang mag-introduce ng supplementary feeding. Kumbaga po, didikdikin mo yung bine-blender, mayroon namang mga commercialized na, no? Pero bakit pupunta pa tayo doon? O pwede sa amin, nung mga anak ay maliliit pa, kung ano yung kinakain namin, akin lang yung i-blender, kundi aking imamash mga kabadid ko, yun ang aking pinapakain doon sa aking mga ano, doon sa anak ko na mga kalahating taon na, ano? I'm number one from 4 months. Sinisimulan ko na yung pakainin. Okay? So, uh, ating alam, kumbaga ating aalamin ang mga bagay-bagay na ito. At pagka senior ka na din, elderly, iba na din yung pangangailangan. Hindi na masyadong maraming energy kasi hindi ka na gumagalaw, no? Kumbaga, mabagal na yung paggalaw. Hindi ka na kagaya ng mga kabataan na takbo ng takbo. Hindi kagaya ng mga adult na talagang sobrang busy, maraming ginagawa. So, you need a lot of energy doon sa pagkain mo, no? Kasi yung pagkain, yung ating na pag-aralan, at saka parang balik-aral, no? Doon sa ating to refresh what we have studied before, mga kapatid ko, ating alam ng pagkain, both the macro at saka yung mga micronutrients, baga po mayroong energy foods, ano po, yung mga energy foods, mga kapatid, pagkatapos mayroong grow foods, yun na yung energy foods, grow, yun na yung for growth and repair, at saka yung protection against diseases. So, mayroong mga function. Ano yung pagkain? Atin niyang napag-aralan. Ano ang function nito? So, bawat stage ng buhay ng tao sa loob ng isang pamilya, no? Mga kabadid, ay hindi pare-parehas lahat ng yan. Kaya maganda itong ating course na ito, Family Nutrition. Tapos, yung meal management, it is more on the application of nutritional needs ng isang pamilya. Bagay paano mo i-manage, no? Yung pagkain ng iyong pamilya. Normally, maganda ito na kaalaman para sa mga nanay. Kasi yung mga mothers, sila ang in charge pagdating sa preparation ng mga pagkain natin. Pero maganda ding malaman ng lahat, no po. Kasi yung mga tatay, sila naman yung kabagay na malingki. Okay? Kasama tayo doon. So ito, mga kapatid, ha. So ito yun, nakita na po ninyo, ha. Now, mayroon pang isa dito, hindi na pala ito. I was looking at, ako yung may nakita just now. Ako yung nag-browse lang. From aking palakihan, ha. Sa internet, mga kapatid, may nakita ako dito na na presentation. Okay, it's a presentation on, no, yan. Okay, okay, sandali, ha. Yeah, on family nutrition. Okay. Ah, akin lang itong ibinrowse kanina, and I found it to be a nice no, dali. Dali lang. Magandang simulan, no? Pagsimula. Something to start with sa ating klase ngayon. Okay? Medyo, dali lang, ha? At, okay. Yan. So, bakit bagay napakabilis? Dali, ha? Bilis eh. Okay. Yan. Okay. So, yan. So, dito sa ano na ito, mga kabadid, na family nutrition,
nauna sa akin. Okay? Dito sa topic ito mga kapatid ko, dito ating makikita ngayon, uh, understanding the basics to good nutrition. Ano po? Yung need ng bawat pamilya. Okay? Yan. Previously, yung ating nutritional science na pinag-usapan noon, no? Kung inyo pang maalala mga kapatid, we discuss about yung mga dietary guidelines. Mayroon tayo doong mga pinag-usapan yung food pyramid at saka yung my plate, no? Kumbaga pagka tayo ay kakain, ito yung ating kinakailangan, ating kumbaga a bit of a review. Yung my plate na ito, nagsimula ito doon sa Department of Agriculture ng US noong 2010. At doon nila inimplement itong food guide plate mga kapatid. Okay? At siguro inyong bagay inyong naalaala pa yung ating mga pag-uusap noon. Ano po? Okay. Yung ating topic na yon. Dali lang ha. Okay. So, uh, part ng ating pag-aaral dito sa sa family nutrition mga kapatid. Ito pala ay parang quiz po sa simula. Mayroon tayong yung basic say nag-automatic ha. Andali lang. Dali lang ha. Ito'y pala, ito'y okay. Oh, iba yung aking nabuksan. Ah, yung version ng yung version ng quiz. Okay, ako muna yung mag-stop share. Okay, sandali lang po. Okay, dali lang. Ah, nagkakaroon ng kaunting problema. Hindi ko na Okay. Okay. Hello. Nandyan lang kayo? Opo, Dok. Go ahead po. Okay. So, di ko na makita yung isang presentation by anyway. Okay. So, itong presentation na ito ay mayroong kasamang evaluation. Okay. So, dito, kung ating i-review sandali yung
kung makita. Okay, balik tayo. Sandali. Mahirap itong hindi ikaw ang gumawa. Okay. So sort of tayo ay ito na yung my plate natin, yung guidelines nating sinabi noon. Dito sa the 6 basic nutrients mga kabadid, ano nga yung 6 basic nutrients nating napag-usapan doon sa ating nutrition science? Carbohydrates, di ba? Tapos ay protein, fats, what's next? Vitamins, minerals, and water. Okay? So, yung 6 basic nutrients. So, blank are substances the body needs to regulate bodily functions, promote growth, repair body tissues, and obtain. Ano ito? Ito na yung nutrition. Okay. Nutrients. Okay? Nutrients. At sabi nga dito, there are approximately 40 necessary nutrients the body needs to be healthy. Okay? Of course, when a person does not have enough of a certain nutrient in the diet, ano yon? Yun na yung malnutrition, di ba? Pagka hindi natin na, yan, hindi natin na lumilipat siyang kusa. Okay. Anyway, pagka hindi natin namimit yung ating mga nutritional needs mga kabadid ko, well, yun na yun, nagkakaroon tayo ng mga problema. Mayroong malnutrition as a whole, ano po, o hindi kaya mayroong mga specific na mga nutrients na na kahit iisa lang doon, magkakaroon tayo ng mga adverse effects sa ating katawan. So, ating isa-isahin yung 6 basic nutrients na kailangan ng ating katawan. Okay? Sort of review na din at saka pag-introduce ng ating topic on family nutrition mga kapatid. So mayroong dalawang ano ba nangyari dito? So mayroong dalawa mayroong dalawang carbohydrates. Mayroong dalawang type ng carbohydrates. Okay? Ano yon? Yung soluble at saka yung insoluble na mga carbohydrates mga kapatid, di ba? Mayroon tayong simple, mayroon tayong complex na carbohydrates. So, consist of refined sugar, ito na yung simple na carbohydrates. Okay? Is the most, ano bang, siya ay gumagalaw mag-isa. Hindi ko hindi ko masundan. Okay. Okay. Parang automatic ata itong naka-play. I don't know. Okay. By the way, mga kabadid, so carbohydrates yun. Dalawang klase, the simple carbs at saka yung complex carbohydrates. Kabagay mga simple sugars, kagaya ng asukal, yun ang simple carbohydrates. Yung complex carbohydrates mga kabadid, yun yung mayroong ibang mga nutrients na nandoon na ating makikita, ating makukuha. Kaya nga pagka halimbawa yung uh, source natin, halimbawa yung mga root crops, yung mga grains, halimbawa yung unpolished rice. So hindi lamang carbohydrates ang mayroon siya doon, mayroon siyang vitamins and minerals na kasama din. Kaya nga tinawag doon na ito ay complex carbohydrates mga kapatid ko. Yan. Siya ay gumagalaw, parang automatic pala ito na pagkalagay. Yan. Kaya so ganito na lang. Inyo na lamang sundan ha. Hindi ko alam kung paano ito pero let's try to do it. Okay? So yung mga sources sa screen magalaw. Okay. So, simple and complex mga kabatid. Nabanggit ko na siya yung kanina. Okay? So, pagka-refined,
most likely pagka-refined yung source, yan ay more on nandoon sa simple na carbs yan. Now, mas maganda ang complex na source. Kumbaga yung hindi refined, ano po. So, yung mga whole grains, mas okay yan. Kung sa mga pasta naman, mayroon tayong mga pasta, mga kapatid ko na ah, mayroon tayong mga pasta na mga galing din sa whole grains at saka doon sa refined na mga flour. So, kung sa mga bread naman, meron tayong mga white bread at saka yung whole grain na whole grain na bread. Mas maganda mga kapatid ko yung complex ang ating source. Hindi hindi yung basta simple lang, no. Kundi yung complex kasi mayroon pang ibang mga nutrients natin makukuha doon. Okay. Then ito na yon, to yung fats. At ito na pag-usapan na noon, di ba? Ah, ah, yung mga fats, mga kapatid ko, mas marami itong calories. Kumbaga, mas dense ang kanyang caloric content. Ano po? Dahil sa yung carbohydrates, yung protein, bawat gram noon ay meron lamang 4 calories. Pero yung fats, mga kapatid, mayroon itong 9 calories. Kaya nga, mas mabigat sa tiyan, ika nga, no? Ah, ito na yung ating napag-usapan noon na mayroong tatlo, generally, na klase ng fats. Mayroong unsaturated, no? Mayroong saturated fats na galing sa animal source, ano po, yung mga animal fat. At saka yung unsaturated, mga kabadid, mayroong mono, mayroong polyunsaturated na fats din. Dalawa yon. Kung inyong malaala yung ating pinag-usapan noon, hindi basta fat ang siyang problema, kundi mayroon tayong tinatawag noon na aking nabanggit sa inyo na kinakailangan mayroon tayong fat balance. Karamihan ng ating mga ginagamit ngayon, mga kapatid ko, ay di mga vegetable fat. Vegetable fat, if I'm not mistaken, yan ay nandoon sa mono unsaturated na mga sources. Kaya kinakailangan na tayo'y lahat ng mga source na yan. Kumbaga kung sa sources ang ating titingnan dito ngayon, doon sa fats na yon, yung source na kulang tayo ay yung mga nuts, ano po. Kasi marami naman tayong yung mga ginagamit rin sa bahay na mga oil, no? Yung corn oil karamihan doon, yung canola oil, ano po, yung palm oil. Now, itong mga oil nito, mga kapatid, ay isang source lang ito. Ang kulang natin dito ay di yung galing doon sa mga galing doon sa mga nuts. At saka mayroon pa uh, equivalent doon yung galing sa olive oil na klase ng fats. Pero ang hindi natin talaga na kumbaga kasama sa ating diet, sa ating kinakain ay yung mga klase ng fat na galing sa fish oil. Kaya kung inyong malaala noon, mayroon akong binanggit sa inyo na we need to have a supplementation ng fish oil halos araw-araw. Okay? Para at least mabalanse ito. Okay? So, yun na yun. So, kumbaga po yung carbohydrates, yung fats at saka yung protein, mga kapatid ko, ito yung mga source of energy. Okay? Basically, ang number one na source ng energy ay yung carbohydrates. Pagkatapos ang sumunod ay di yung fats at ang huli ay di yung protein. Do yung protein, siya ay energy source din, pero mayroon siyang ibang function which is for growth and repair. Kumbaga yung maliliit na ano na component ng protein ay ito yung mga amino acids nating binanggit. Okay? Okay. Now dito sa ibaba nakalagay ito, there are 22 amino acids that are very important to the human growth and repair, mga kapatid ko. So dito sa protein naman na to,
Okay ha. Kung atin itong i-review ngayon, mayroong dalawang klaseng protein in terms of source. Ang number one na source ng protein and kind of protein ay yung from animal source. Kabagay doon sa sa itlog, no, sa gatas, sa karne, sa mga isda na ating kinakain. Okay. Now, yung isang klase ng protein mga kabadid ay yung sa plant source, yung mga plant-based. Kabagay doon sa mga beans, yung soybeans, yung tokwa, byproduct o product na ng beans na yun ay protein din. Now, yung animal source ng protein mga kabadid ko ay complete protein yan. Yung ating binanggit kanina na mayroong 22 amino acids, yung animal protein ay halos kompleto yun, no? Yung 22 na amino acids ay nandun lahat. Whereas yung galing sa plant source mga kabadid ko ay hindi siya kompleto lahat. Pero papasok doon yung tinatawag natin na food combination. Yung sinasabi na food combination, pagka ating kinumbine, no, yung protein na nanggaling doon sa legume, sa beans, at saka yung protein na nanggaling sa grains, mga kabadid ko, yun ay nagiging kompleto na halos kagaya ng animal protein. Okay? Yun ang siyang kumbaga hindi natin masyadong hindi natin masyadong uh, nauunawaan. Hindi masyadong nauunawaan ng karamihan ng mga tao. Bakit po? Kasi sinasabi sa atin parati na mas okay yung protein na galing sa karne. Ano po? Yung sa gulay ay incomplete ang protein doon in terms of amino acids na ating nabanggit kanina. Pero hindi naman tayo kumakain ng pulos sa mga beans lang, di ba? So, mayroon tayong kanin at saka mayroon tayong beans. Yung protein na galing doon sa beans at saka galing doon sa grains, mga kabadid, kompleto na yon. Now, tandaan natin ang bagay na ito. Yung protein na galing sa animal source, yun ay fast aging. Okay? Yung protein naman na galing sa plant source, mga kabadid, ay slow aging. Bakit? Ganito yon. Yung lifespan ng baka, ano yan? Hindi kasing haba ng lifespan ng tao. Okay? Kung ating titingnan, mga kabadid. Kaya ngayong protein na nanggagaling doon, kumbaga yung hayop, no, yung baka, mga kabadid, after 1 month na dumidede doon sa nanay, makita mo kaagad ay malaki na kaagad, no? Yun ang siyang sinasabi ko sa inyo na iba ang quality ng protein na galing sa animal source. Now, ang tao, no, it takes about a year, no, buwan-buwan, hindi ganoon ka bilis na lumaki kung ating ikumpara doon sa baka o doon sa hayop. Kaya nga, ang ating kailangan, mga kabadid ko, for kumagay dito sa ating family nutrition, ano po, is more on yung mas healthy, no, mas nutritious, mas healthy yung protein na galing sa plant source. So that is another proof na yung vegetarian diet, plant-based diet, mga kabadid, is superior kaysa animal-based na diet. Okay. Ito. No. Okay. At saka mayroon pang ibang mga ang problema lang dito siguro na nababanggit ng mga vegetarian, yung vitamin B12, no? Nawala o itong B12 ay nandoon lamang sa animal source at wala doon sa mga plant source. Pero
may mga supplementation naman tayong sinasabi at well, marami kasing maraming mga pag-aaral na ginawa na kahit ito ay wala doon mismo sa legumes, yung B12, and yet mga kapatid ko, yung mga gulay natin kinakain ko minsan na bagay mayroon silang mga minute na mga component na parang gano'n na din, no? Parang gano'n na din. Lahat tigit pagka siguro ikaw ay kumakain ka ng talagang foods as grown from the soil, no? Nandoon ka sa probinsya. Talagang actual. Hindi kagaya ng halimbawa ikay na syudad na ang kinakain mo ay puro mga processed na mga pagkain na lamang. Kahit nga sabihin natin ikay vegetarian pero kinakain mo naman ay processed na vegetables, no? Vegetarian food mga kapatid, hindi din ganoon. Kaya nga doon pumapasok yung nagkakaroon ng ibang mga problema. Kasi may mga studies na 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 aking nababasa na yung mga vegetarian na talagang natural talaga ng mga vegetarians na kumakain sila ng kumbaga yung mga kamote, yung mga kamuting kahoy, ano po. Yung ilang component na galing doon sa lupa na nandoon pa sa mga kamote na yan mga kapatid, they contain mga B12. Ano po? Kaya nga, pagka kumakain tayo, mayroong mga studies din na hindi na kinakailangan talagang balatan mo talaga siya kasi yung ibang mga nutrients, mga kapatid, ay nandoon sa balat natin nakukuha. No? Yung mga fermented foods. Okay. At saka yung ilang mga pagkain na na ferment natin, doon din nakukuha yung ilang mga nutrients na yun. Okay? So, yun, ganito pala ang gagawin. Dapat pala ipopost ko pagkatapos sa ipi-play. Yan. So, ito na yung mga amino acids. Okay? Ako'y nalilito na dito Pero by the way, okay. So, ito na yung mga different kinds of protein. Dali ha. Ating tingnan itong different kinds of protein. Okay. Ayan na yan. So, then let's go to the vitamins. So, kung ating balikan ngayon, the Go Foods, mga kabadid, carbohydrates, fats, at saka yung protein. Ito ang siya mga Go Foods. Now, itong Grow Foods naman mga kabadid ko ay yung protein. Huwag. Sige, okay lang. Sige, okay lang. Pwede pala. Okay? So, yung Grow Foods, growth and repair. So, yung Go Foods, energy foods, kaya pagka ang bagay sa ating pamilya, yung aking nabanggit kanina na yung life stages, buhat sa bata, kung sino yung pinaka-active sa ating pamilya, pero ating makikita dito na yun ay kailangan niya, more na kailangan niya, yung mga pagkain that provides energy. Okay? Kaya nga malakas kumain ng kanin, no? Malakas sa mga matatamis na mga pagkain. Kasi yun ang kailangan. Dahil sa siya ay very active. Yung mga bata, yung mga adult, very active. Pero pag tumatanda na tayo, then medyo sa mga elderlies, yun na yun, medyo nililimitahan na yung ilang mga pagkain. Yung rice, kaunti na lamang kasi hindi na natin kinakailangan ang maraming energy mga kabadid. Okay? So, yun yung Go Foods. Now, sa growth and repair naman, yung protein na yan, yung mga bata, because they are in their growing stage, mga kapatid ko, yun ay kailangan nila talaga ng protein foods. Kaya nga yung sanggol pa lang, yung gatas, basically yung gatas, protein yan Protein and fats, mga kapatid. Okay? So, basically protein talaga. Kaya nga lumalaki. At pagka tayo naman ay yung mga bata at saka yung mga adult na more on akin na itong tinitinan ngayon, but we will still go to this one specifically pagka tayo dumating na doon sa ating mga topics na yon. Yung energy foods.
Yun yung mga bata at saka mga adult. Pero pag matanda ka na ngayon, babalik ka naman na kailangan natin dito mga kapatid, yung growth and repair. Now, hindi man tayo nag-grow na kasi matanda na, pero doon naman kinakailangan yung protein for repair. Ano ho? Kaya yung mga seniors hindi na dapat kumain ng maraming mga kanin, yung mga tinapay, yung mga pasta, hindi ba? Yung mga foods, hindi na masyado low tigit yung mga sweet na mga foods mga kapatid. More on doon naman sa mga gulay. Okay? At dito tayo papasok ngayon na itong mga vitamins and minerals. Ano po? Vitamins, baga, ito na yung kailangan ng ating katawan kasi ito yung, kung sa Tagalog pa, yung pananggalang. Ito yung, um, kung bagay, yung ating panglaban sa mga sakit, mga kapatid. Sa Tagalog, alam ko kasi nung ako'y nagsisimulang mag-work sa community, kabisado ko yung Tagalog, no? Doon sa three basic food groups. Uh, Bagay pananggalang, yung pampalakas, pampalaki, at saka pananggalang. So yung pampalakas, yung energy foods. Pampalaki, mga kapatid, yung protein na yan. Pananggalang, vitamins and minerals. Pero kasama din doon yung fats. Kasi yung vitamins and minerals, mga kapatid, hindi, kumbagay, many of them are fat soluble, some of them are water soluble as well. So, kailangan dito yung ibang mga components naman, okay? Ng ating pagkain, particularly yung fats na sinasabi ko sa inyo. Okay? So, ito na yon, vitamins and minerals. Ating ni-review itong six Excuse po, Doc. basic nutrients. Sige po. Ano po yon? Ah, parang hindi po yata gumagalaw yung slide nyo. Ay, hindi ba? Ito, hindi Nasa gumag... 6 basic nutrients po. Nandun pa din kayo? Opo. Okay. Sorry. Ating 5 minutes, Doc. 5 minutes. okay, yeah. Okay. So, yan. So nakita niyo ito mga kapatid? No. Sige. Yes po. Sapagkat tayo wala ng time, no, wala na tayong time, we only have 5 minutes dito ngayon. So ibig kong sabihin dito, sa ating course on family nutrition and meal management, this would be very beneficial talaga sa atin, no? Um, Next week sa ating suod na klase ay ah, matatapos ko na yung napaka-busy kasi itong week na ito at saka medyo ako'y nagkasakit din. Kaya nga hanggang ngayon medyo masakit pa ang lalamunan, hindi makasalita ng medyo malakas. Ano po? Hindi ko natuunan ng pansin talaga yung pag-prepare nito ng husto. But next week mga kapatid, yung ating course outline on family nutrition and meal management ating makikita. But as of this evening, ating nakita yung ating progression, no, transition from nutrition science na ating iniwanan, pumasok tayo sa public health nutrition, and then ngayon, tamang-tama, kumbaga po, hindi naman ito sinasadya, pero ang ating focus is more on the family at saka paano tayo mag-prepare ng pagkain para sa bawat kaanib o membro ng ating pamilya. Na ngayong gabi atin nakikita na uh, kind of varied, no, yung mga needs because of different ages, yung life stages ng members ng family, in which yung ating goal is to prevent diseases, ano po, and to promote optimum health sa loob ng isang pamilya. Otherwise, dyan po ako nagtatapos. Salamat ng marami mga kapatid sa panahon na ito. God bless us.
Thank you Doc. po. Okay, thank you very much, Doc John, sa pagtalakay ng mga uh, mga puntos sa nutritional science. At ito po tuloy-tuloy mga kapatid at gusto kong i-announce muli yung ating schedule. Ang 6 to 7, ang ating general biology and biochemistry ay tatalakayin sa atin ni Major May Callem, ang ating isa sa ating mga professors sa phytoscience subjects. Okay? So, abangan niyo sa sunod na Monday mga kapatid, 6 to 7, ang general biology and biochemistry. At mai-enjoy po kayo dito mga kapatid kasi ito po is cellular biology po, no? So we will be dealing with the science of our body cells. So dito po napaka-importante pong pag-aaral ito, no? Dahil ang ating mga subjects dito ay talagang very much interconnected mga kapatid. Nutrition is interconnected, no, with our emphasis on natural medicine. Kasi po alam naman natin na mga sakit ay halos po ng failure natin to observe the nutritional elements, no? So ito po talaga mga kapatid ay napaka-interconnected po ng ating mga subjects. Okay, so from 7 to 8, papasok po si Doc Joey sa naturopathy, no? Or natural care, or the nature's way of healing, no? Then after Doc Joey, si Doc Jun. Doc Jun will be from 8 to 9, no? Then after kay Doc John, papasok na po si Doc Aris sa pharmacognosy, no? Kumbaga sa medisina pa mga kapatid, or sa synthetic drugs, pharmacology. Ito naman is about phytomedicine, about plants. So the subject is pharmacognosy, no? Ito po ang kanyang subjects. So, hatiin na lang po natin ating mga oras, tig 45 minutes po. 45 minutes for Doc Joey, then 45 minutes for Doc Aris. Bigay na po natin ang panahon kay Doc Joey para ma-maximize niya ang 45 minutes. Medyo nalit po tayo mga kapatid dahil nagkaroon po tayo ng election. Yung mga para sa mga hindi nakaabot, no? So nagkaroon po kami kanina ng election, kaya po mayroong hiraman ng time dito. So yung iba na elect na wala dito kanina ay malalaman nyo na lang through the post na gagawin ng secretary na si Sister Dory. Po, pagka ipopost ko. Okay. So, let's now give the time to Doc Joey para ma-maximize po yung oras. Doc Joey, you can, if you have PowerPoint, you can share your screen or whatever.